araw sa ating lahat. Welcome to the 365 Daily Devotion. Ngayong araw ay dadako tayo sa ating panibagong topic ng ating devotion. Pero ito ay pagpapatuloy lang ng ating seminary edition na patungkol sa Word of God. Ngayong araw ay July 10, 2025 at yung topic natin ngayon ay ano ang bagong langit at bagong lupa. So, basahin natin yung topic natin. New heavens and new earth. The new heavens and new earth mean the world is being changed and renewed through Jesus, not destroyed. It showed that the old way of relating to God under the old covenant has ended and the new covenant has begun. This change is spiritual and conventional, not physical. The fire and shaking are picture of God's judgment and cleansing, not the end of the planet. It points to a restored world where God lives with His people and everything is made new under Christ's rule. So yung sinabi dito ay bagong langit at bagong lupa, yung mundo, means ay yung mundo, heaven, na kasama ang Panginoon, binago, nirenew through Jesus, yung anak ng ating Diyos. Dito yung sinira, pero yung old na covenant is napalitan ng yung covenant. Ito yung under the rule ng ating Panginoon na yung mga nakasaad sa binabasa natin sa Bible na napakabuti. So, basahin natin yung Bible verse na Revelation chapter 21 verse 1. So, sabi dito, Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. So, di ba kagaya ng binanggit natin kanina, ito yung new heaven, earth. Sabi niya, nakita ko ng bagong langit at bagong lupa na ito ay under the rule of God, binago through Jesus Christ. Yung sabi natin kanina. So, palawakin natin to. Yung una sa ating katuruan ni creation will liberate, not obliterate. Liberate to yung creation, hindi ito yung obliterate. Dito masisira, dito nag-end. Kumbaga, pinaganda pa to. Kaya sabi ko through Jesus Christ, creation will be renewed, not replaced. Hindi siya pinalitan. Binago siya. Hindi yung kunyari is may gamit ka, sira na, palitan na. Kundi inayos yung gamit mo, pinaganda pa lalo. Creation is now is the process of renewal. Sa mundo natin to, isipin nyo yung mga unang panahon, napaka-bigat ng sa pagkakasala mo ng kamatayan na pero ngayon, kung tinuloy siya binabago ng Panginoon, ikaw, yung bata ka, puro kalokohan ka, pero na malaki ka, nakatuto ka ng salita ng Diyos, napabago ka. Kaya maniwala tayo sa Diyos, na siya yung nagbabago, ayos, hindi siya yung sumisira ng mundo natin. Kailangan take care natin yung mga Diyos na gawa ng Diyos. And kailangan lagi natin iisipin na maintindihan natin yung mga sinasabi dun sa Bible na mga salita. So, alam mo para sa ito, na may meron tayo na tulong sa para sa pakikinig. God bless all.